Alam presidente pala'y papunta ng Agora Market dyan sa San Juan, Yusek. Yes, yes. Oo, oo. Magche-check ng presyo, ano po. Ngayon Oo. kasi ang presyo po, ang susunod na tataas dyan, yung presyo ng pangunahing bilihin, Yusek. Paano Mm. kayang diskarteng gagawin natin? Kagaya ng bigas, mahigit 50 pesos na po. Kahit sinasabi nila, dapat hanggang 50 lang ang magiging suggestion. Okay, kasi ganito, syempre, ang DTI kasi, si Secretary Chris Roque, ay nakikipag-usap sa ating mga manufacturers, especially ng mga basic products, no? Yung basic needs, necessities. At alam natin na meron naman silang pag-uusap at hindi sila magtataas ng presyo. Opo, Pero, oo. sige, Yes, sige. oo. Kasi wala kasi tayong price freeze ngayon eh. Wala namang ibinibigay na order ang Pangulo patungkol dyan dahil nga nakakapag-usap pa ang DTI at ang mga stakeholders. So yun sa ngayon. Pero kung susuway yung iba sa ngayon, tignan natin kung meron silang maaaring malabag na panukala or batas na maaari silang masampahan ng kaso. Sa ngayon, nakikipag-usap si Secretary Chris Roque. Opo, pero kung magdeklara ng state of emergency, posible bang magdeklara ng state of emergency ang presidente? In which case may basehan ngayon para kontrolin ang presyo ng mga bilihin? Pwede ba yon? Pwede mangyari yan. Katulad na nangyari doon sa Bagyo, sa Lindol, remember? Nag-declare ng National State of Emergency. So, tingnan natin na hindi pa napag-uusapan sa ngayon yan eh. Pero maaaring magdeklara kapag ka nagkataon, kapag tama na yung sitwasyon. At yan ay pwedeng maging basehan para makontrol natin yung presyo ng mga paunahing bilihin, Yusek. Yes, oo. Kasi kapag nakita naman natin na umaabuso lang. Kasi ganito yan eh, Alvin, no? Hindi natin talaga maiwasan yung pagtaas ng presyo ng fuel. Kasi dahil sa tuloy-tuloy na nangyayari dito sa Middle East. Hindi naman natin to kagustuhan, pero ito yung consequence kasi. So, titingnan natin kung yung pagtaas ba ng presyo ng mga basic commodities ay dapat. Kasi syempre, kailangan din silang magtaas kung nararapat at may basihan na. Hindi naman pwedeng ipigilan mo lang yan dahil aalma rin naman yon. So, dapat dito talaga balanse. Kaya nga ang kailangan talaga dito ngayon, Alvin, ay magtulungan tayo. Wag na lang silang maging gahaman. Yung iba, no? Maging gahaman, magpayaman. Wala namang kailangang dapat na i-increase ng sobra-sobra, yung hindi reasonable na presyo. So, dapat magtulungan talaga tayo dito at kumbaga, yung iba magsakripisyo na. Kasi maraming sobrang maapektuhan. 'Di ba? Sabi nga nila sa mga klase ng gitong calamities at sitwasyon, merong pinapaboran eh, may napapaboran because of the situation. May yumayaman, merong nahihirapan. So sana maging balanse tayo, lahat tayo dito magsakripisyo na. Opo, ang susunod po na hihirit ng dagdag, yung mga manggagawa na po kasi tumaas yung pasahe niya, tatas ang presyo ng bilihin, sasabihin ng manggagawa, saan ko kukunin yung dagdag na gastos na yan? Paano po ba yan? Suportado ba ng Malacanang nataasan din ang sahod ng mga manggagawa para makaagapay sa pagtaas ng presyo ng bilihin at pamasahe? Hindi pa yan na pag-uusapan, kaya ngayon, ang pinaka mabilis na pwedeng gawin ng Pangulo at ng administrasyon na ito, ay magbigay agad-agad ng ayuda at sinisimulan na ito. Kasi kahit papano, makaagapay doon sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ng fuel. Kaya kung may mga fuel subsidy kayo matatanggap, doon nyo gamitin ha. Kasi baka pag binigyan kayo ng ayuda, gamitin nyo pang riban ng buhok nyo. Huwag nyo O gamitin yan. pangsugal? Di ba? Kung binibigyan kayo ng pang-ayuda ngayon, kumbaga, itong perang to, gamitin nyo sa tama. Oh. Gamitin nyo sa pagkain nyo, kung kaya nyo na palaguin pa to. Kunyari, bigla kayo nagnegosyo sa halagang na kapital na let's say lang yun ang pinili nila. Para mas umunlad yung perang ibibigay sa inyo, kahit maliit lang. Kaya sabihin ng iba, 5,000 lang yan. Pero Alvin, ang 5,000 na ibibigay nating ayuda, pag sinuma mo yan, hindi biro ang presyo niyan. Hindi biro ang halaga niyan para sa gobyerno. So, kumbaga, pagtulong-tulungan natin lahat.
Opo. Paano naman tayo? Tayong mga ikaw, siguro naman hindi ka pa naman sobrang yaman, di ba? Hindi Pare-pareho tayo, naman. pare-pareho tayo nasa gitna. Paano naman tayo? Nasaan yung ayuda natin galing sa gobyerno, Yusek? Pinag-iisipan din yan, no? Pinag-iisipan niya. Kaya nga, itong excise tax, ito nga sabi nila, di ba? Kapag ka na-reduce ang excise tax, sabi niya, pati yung mga may kaya sa buhay, makikinabang dyan. Sabi niya, parang hindi yata tama. Kasi parang makikinabang din yung mga may kaya. Pero lahat tayo dito, pantay-pantay na. Wala na tayong tinitignan dito, mayaman, mahirap eh. Kung ano ikakagaan ng, ng pwedeng ibigay ng Pangulo, mayaman, mahirap, dapat kumbaga i-appreciate na natin kasi hindi pwedeng mamili tayo ngayon dito. Dapat mahirap lang yung tulungan. Hindi, pati yung mga middle class, pati yung mga nakakaangat sa buhay, kailangan din naman nila ng tulong sa gobyerno. Maybe indirectly, hindi yung perang ibibigay sa iyo. Pero ano yung maidudulot ng pagbaba ng presyo dahil sa pag-reduce ng excise tax? Lahat Oo, tayo dito makikinabang. tama, tama. So ano ang gustong sabihin po ng Malacanang sa lahat ng umaaray sa pagsirit ng presyo ng petrolyo at ang susunod, pagtaas ng presyo ng bilihin at hindi pa rin nataas ang sweldo, Yusek? Yes, ganito yan. Sa ngayon po ang Pangulo talaga ay iniisa-isa po ang pwedeng itulong. Tandaan natin, Alvin, pati yung pagpa-repatriate ng ating mga kababayan, ginagawa yan. Kumbaga, sabay-sabay eh. Sabay-sabay yung pagtatrabaho ng Pangulo ngayon para sa lahat ng mga kababayan natin. Kung ano man kayo sa posisyon o ano man ang kondisyon nyo sa buhay, ma-reach kayo ng gobyerno para mabigay ng tulong. So, kung ano po yung nangyayari sa bansa natin because of that situation in the Middle East, hindi po ito ginusto ng gobyerno. Kaya nga po pati kami po ay nagtitipid din po sa gobyerno at kami na po ang nangunguna para magtipid at sana po lahat ay sumunod, 'di ba? Para po kahit papaano maibsan natin yung impact nitong nangyayari sa Middle East. So, nandiyan lang po ang gobyerno, handang tumulong. Kung meron po ng aabuso, isumbong nyo lang po sa amin. Kasi para po ito matuguran. Hindi po kasi lahat makikita natin yan eh. So kayo na po mga kababayan natin, kung may nakikita po kayo umaabuso sa pagtaas ng presyo, sa pag-hoard, profiteering, isumbong nyo po agad sa amin. Kasi hindi po kami mangingimi na sampanya ng kaso. Sa gitna ng kaliwat ng problema at kailangang asikasuhin ng presidente, ang balita namin, mukhang may nagpaplano pa raw na magkudeta. Totoo ba yun, Yusek? May mga ganun pa? May gustong magkudeta laban sa administrasyon? Sa amin ngayon sa amin, although alam ko tinanggi na po ito ng Secretary Gibo Teodoro. Pero kami, hindi namin nararamdaman. Wala sa aming pasabi, wala kaming information, wala. Kasi sabi nga nila, di ba, bakit daw ang dami-daming security or police or diyan sa Malacanang. Part ito ng exercises nila eh. Parang quarterly naman ginagawa daw to. Sabi sa amin, quarterly ginagawa ito. Kasi para makita yung readiness ng mga personnel in case dyan sa mga kailangang magkaroon ng operation. So walang ikinababahala kasi kung merong ganito, sabi nga, ito nga ang katwiran ko eh. Kung merong ganyang nadidinig sila or parang chismis, hindi ba ang Pangulo dapat nakamonitor na lang sa Malacanang at hindi na yan lumarga nung isang araw sa Cebu, buo maghapon nagtrabaho ang Pangulo sa Cebu. Nakita nyo naman. So, wala hindi nababahala ang Pangulo sa ganito mga klase mga chismis. Hindi, pero may mga tangka nga ba? May mga attempts yung kalabang grupo na tibagin yung administrasyon. Noon pa naman yan. Hindi So, naman meron bago talaga. pa ba yan? Even before naman, di ba? Meron naman talaga nagtatangka. Even before. So, kung yun talaga ang balak nila since day one, mababago pa ba yung utak nila? 'Di ba? So, hindi ko masasabing may pagtatangka sa ngayon, pero matagal na nila yung tinatangka. Alam naman natin may mga retired. Kasi sa totoo lang, pag meron pong destabilization attempt, hindi lang naman si Marcos ang apektado, hindi lang Malacanang. Yan po ay makaka-apekto din sa ekonomiya natin, pati po tayo apektado niyan. Hindi ba, Yusek? Kaya nga. So, sino ba yung una? Sino ba yung makikinabang kapag ang Pangulo ay bumaba sa pwesto?
Bakit yung makikinabang tahimik pagdating sa ganitong klaseng issue, pero maingay sa mga issue na wala daw ginagawa and everything ang Pangulo at ang gobyerno, walang puso sa ating mga kababayan, ganun lang yung ingay niya. Pero patungkol sa mga issue ng destabilization, tahimik siya. Bakit? Makikinabang siya eh. Kumaga banat ng banat lang. Banat ng banat, gusto niyang ang tao magalit sa Pangulo sa pagsasabing walang ginagawa ang Pangulo. 'Di ba? Yun yung balak talaga nila. So, sino ba naman ang gustong bumagsak ang Pangulo? Hindi ba yung mga kaalyado niya, yung mga bata niya? Tapos pagdating dito, ang tahimik niya, hindi niya pinipigilan. Why? Makikinabang kasi siya. Tama. Ganun lang yun. So, since day one, hanggang kailan ba nila ito binalak? Kailan ba nila ito pinursige? Diba? Kahit naman sa nagsasalita siya sa ibang bansa, yan din naman binalak niya eh. Pabaksakin ng Pangulo eh. Kaya wag na siyang magmalinis na hindi niya alam ito. So kumaga consistent, Yusek, yung attempts. Kumaga try and try and try lang, malay mo swertihin. Yes. Saka kaya nga, yun ang ginagawa nila. Di ba, Simon? Aapektuhan ang ekonomiya. Yun ang ginagawa nila. Yun ang gusto nila. Para sabihin nila, ang nangyayari ngayon sa Pangulo, bumabaksak ang ekonomiya. Is it because of the President? No. Because of them. Dahil sa patuloy nilang ginagawang pag-iingay, paninira, mga fake news, lahat ito definitely makaka-apekto sa ekonomiya. Tapos sasabihin nila, gusto nila umangat ang ekonomiya. Wala silang ginagawa. Destabilization talaga sila. So kung meron kayong alam na ganyan, may mga umaabuso, just tell us. Alam niyo, ayoko po manakot, di ba? Ayoko po manakot. Pero hindi po ito panahon para kayo ay mag-abuso. 'Di ba? Kailangan po natin ngayon ay magtulungan. So sa mga Pilipino, sa mga negosyante, kung sino man diyan na umaabuso, nag-hoard kayo, nagpa-profiteering kayo, isumbong nyo lang po sa amin. At kakasuhan natin yan, lalo na kung walang basihan ang kanilang pagtataas ng presyo, presyong hindi pa reasonable. Kawawa po yung ating mga kababayan. Kailangan po natin